Dito, sa pananaw po ng isa, sandali lang. Lumalaki ng lumalaki ito hanggang kailan ito. Hindi naman ito biglaan. Nagkaroon muna po ng mga sinasabi na baka naman pwede mag-terms of payment. Siguro po hindi kasasama ng loob ng iba na sandali lang. Maganda tayo dito. Kasi paano kung wala ka talagang makuha? Hindi po ba? Ayaw natin mangyari yun. At yun na mga kabayan, ano pong masasabi niyo po dito sa balita na kung saan po ayon na rin po dito kay Sir Ted Filon. Ito pong ABS-CBN at TV5 tinabagay ang kanilang pagiging unity team. Nawakasan na po mga kabayan. At hindi na po nga i-air itong It's Showtime at ano nga ba yung kay Coco Martin mga kabayan? FPJ. Diba? Yung kay FPJ. Palabas ni Coco Martin. Hindi na po i-air sa TV5. Gawa ng nagkaroon ng problema sa kontrata. Hindi daw po nagbabayad ang ABS-CBN bago nga po natin puntahan yan mga kabayan, huwag nyo nga pong kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Puntahan po muna natin ito. Ito po ang sinasabi po ni Yussi Claire mga kabayan. Ano po ang sabi ni Yussi Claire? Speaking of unity, sabi po niya, para sa unity daw ng bansa, bukas daw ang Pangulo sa dialogo kay BP Inday Sara Duterte. Diba? Sabi niya, sa lahat, open ang Pangulo sa anumang diskusyon para po for unity's sake. Ano po sabi sa kanya ni Prof. Malu? Sabi po ni Prof. Malu, what a crap! Gagtagay si Prof. Malu, what a crap! Pagkatapos niyong bastusin ng lahat, ngayon unity naman. Pagkatapos mong balahurain ng mga Duterte, sake of unity, hindi nga ba pinakulong nga po ni Bangag Jr. Diba si Pangulong Duterte? Tapos makikipag-unity ka? Ano ka ba sir? Nakapulburon na po ba kayo ulit? Mukhang nakapulburon kayo ulit sir. Mantakin mo, ipapakulong mo yung tatay, tapos sasabihin mo, unity. Ngayon, bumabagsak na ang rating mo. Ang taas na ng binagsak. Talagang bagsak ka na at ayaw ng taong bayan sa'yo. Sabihin mo, unity. Papalabasin mo na ikaw pa yung may gusto ng unity. Gusto naman po. Lumang tugtugin na yan Diba? Laos na yung mga ganyang galawan Hindi na po kakagatin yan ng kahit sinong tao. Pero na lang kung tanso, mga kabayan. Diba? Ang tanso, pag tanso ka na, bugok ka hindi mo na alam yung tama't mali. Yung mga tanso, yan yung mga, yung mga bagong piklawan. Mga piklawan, mga pro Noynoy, pro Aquino, yan. Ito yung mga tanso, mga pro Marcos, mga kabayan. Wala na. Hindi nyo na po alam yung tama't mali na ginagawa ng amo po ninyo. Balik po tayo dito sa ABS-CBN, mga kabayan. Di po ba kaya nga po natanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN? Ang laki daw po ng ginagawang, ang dami pong ginagawang mali ng ABS-CBN. Mantakin mo, pati ba naman yung kontrata ninyo ng TV5? May mali na po talaga dyan si ABS-CBN. Yung namamalakad ng ABS-CBN, may mali na po talaga dyan. Hanggang dyan po sa kontrata ninyo ng TV5, diba? Mantakin nyo, ginagancho nyo pa yung TV5. Sige naman po, maya naman kayo. Ito po, si Sir Ted Filon, panoorin po natin yung ulat patungkol po dyan. Sir Ted, pasok po. Kahapon po ay naglabas ng opisyal na pahayag ang ABS-CBN tungkol nga dito po sa TV partnership po nila. Pagkatapos po niyan, nagbigay din po ng kaukulang pahayag pagkatapos po lumabas ang pahayag ng ABS-CBN ang TV5. Unahin po natin basahin ang statement po, message to our kapamilyas regarding our TV5 partnership, baby girl. To our dear kapamilyas, we want you to hear this directly from us. ABS-CBN has received notice that our partnership with TV5 may end. While we are doing everything we can to resolve this within the short time we've been given, we want to be transparent with you about what's happening. Since losing our franchise in 2020 in the midst of a pandemic, we have faced challenges unlike any in our history. We've had to rebuild from the ground up, operating at a loss while staying true to our mission
These financial constraints are real, but they have never diminished our commitment to you. We know we have obligations to fulfill and we're working as hard as we can to honor them. But whatever happens, our service to you will continue. We will find ways to reach you, just as we found our way back to you after losing our franchise. And the service of the Filipino is our purpose, and we will strive to pursue this no matter the odds. Thank you for believing in us. Opo, salamat na marami siya. At ngayon po ang naging pahayag po naman ng TV5 matapos po maglabas ng pahayag ang ABS-CBN. When ABS-CBN lost its franchise in 2020, TV5 gave them a home. When Eat Bulaga lost its home in 2023, we welcomed them into ours. We have always been a kapatid to anyone in need. TV5 recognizes the value of ABS-CBN's well-loved programs to our viewers. However, their failure to meet their financial commitments to us has made it very difficult for us to compensate our own employees, talents, and partners who help deliver these programs to your homes. Our content agreement with ABS-CBN requires them to remit, on a timely basis, TV5's share of revenues they collect from advertisers. These amounts collected, our share being held by ABS-CBN for TV5, has reached such material value as to severely affect TV5's ability to settle its own obligations. Despite our repeated appeals, ABS-CBN has failed to pay what is due. Neither have they given assurances nor indicated that they can or will. To be clear, we value the partnership with ABS-CBN, and as part of the same industry, we understand ABS-CBN's financial difficulties. But TV5 is also faced with its own challenges. We need the funds owed to us to continue serving you, our viewers. Our leniency, as well as forbearance, must now yield to the realities of this business. To you, our viewers, rest assured that we are committed to serving you with the best programming, no matter what ensues from all these issues. Nananatili kaming tapat sa inyo, mga kapatid. Yan po ang pahayag po naman ng TV5. Ngayon, ito pong ating pagtalakay dito ay sa adhikain po lamang, baby girl, at sa ating pong mga kapatid na ito po ay maipaliwanag para po mas maintindihan po natin sa level nga po, kasi po ito'y parehong English din, with all due respect, para po natin mas maunawaan ang isyong ito. Klaruhin ko lang mga kapatid, sa isyong ito, hindi ho ito usapin ng may bida, may kontrabida, mawalang galang po, no? Hindi po ito ganun po ang usapan na ito at ang sinasabi pong senaryo na ito. Practically po, sa katotohanan, ito po ay tungkol sa contractual obligation ng dalawang nag-usap at bumuo ng isang kontrata. Obligasyon po ng mga panig na tumupad sa kanila pong pinag-usapan. Kumbaga po, sa usapin po ng halimbawa ay bayarin, ito po'y usapin ng bayaran ng may obligasyon magbayad, yung pong dapat niya pong bayaran. At obligasyon po ng binabayaran na maibigay po naman yung hinihingi po nung nagbabayad. Simulan po natin ito sa mabilis lamang na background, hindi ho ba? As we all know, nawalan po ng prangkisa nga, sabi nga po ng dalawang istasyon ng prangkisa ang ABS-CBN. So that time, alam po naman din po natin kung gaano karaming empleyado ng ABS-CBN, di po ba? Kasama po tayo doon. Ngayon, sa pangangailangan nila ng medium para po sa free TV, mga kapatid, hindi maitatanggi ang quality at ganda ng mga palabas nila. Sa kawalan po ng medium sa free TV, ang TV5 po naman ay may mga sariling programa din on prime time. Alright, ngayon, itong mga programang ito ay kumikita ba? Maari pong hindi ganoon kalaki ang kita, pero kahit papaano may kita rin po naman po sila. So ang maganda po rito, dahil nga sa nagtulungan po yung dalawa, sa amin ang content, at sa TV5 ang airtime,
magsama tayo sa kapakanan ng mga viewers. Yan po ang pinagmulan niyan. Ito po'y usapin po ng black time. Pero iba ito ha, ibang black time po ito. Hindi ito yung regular lamang o pangkaraniwang black time na ikaw may-ari ng airtime. Okay, babayaran ko yung paggamit sa airtime mo ng fixed amount. Kukunin ko yan araw-araw, isang oras. May babayaran ako sa iyo buwan-buwan fixed. Hindi po ito ganon na usapan. Ito po ay black time arrangement para po sa ilang mga oras sa prime time ng daily at weekend. Pero ang usapan po naman po natin dito mga kapatid ay sharing sa kikitain ng programa sa oras na iyon. Ibig sabihin, ang kikitain po dito ay manggagaling sa mga advertisement po ng palabas. At sila po ay may kasunduan kung magkano ang share ng content provider at magkano po naman ang share noong po nagbibigay ng airtime. Dahil ang dalawang istasyon ay naharap po sa mga pagsubok pinansyal at pananalapi. Yan po naman po ay klarong-klaro, kaya nga maganda ang pagsasanib. Ngayon, doon po sa usapin ng mga share na ito, may kasunduan sila. Kung magkano ang share ng content provider at share ng airtime provider. At meron din silang kasunduan kung kailan ka takdang magbibigay ng remittance doon sa nagbibigay sa iyo ng airtime. Nagkasundo sila doon at maliwanag yan. Alam po ng bawat panig yan, ang mga obligasyon na iyan. Ang tanong, nakakubra ho ba yung content provider ng kita mula sa advertisers? Ay na oo naman. Kasi po ang mga advertisers ay nagbabayad yan sa takdang panahon din. Hindi po ba? Oo. At dito po, may kaukulang po silang kwentada na sa porsyento. Ang tanong lang mga kapatid, magmula po nang nagsimula itong usapan na ito at kasunduan na ito, nakapagbibigay ba ang ABS-CBN ng kanilang financial obligation hango sa contractual nilang kasunduan dito sa TV5? Alam po ng ABS-CBN yan kung sila po ba'y nakapagbigay o nakapagbigay na po ng kaukulang share magmula noong 2023 hanggang sa kasalukuyan bago lumabas po itong statement na ito at magkaroon na po ng pagsasabi na gusto na namin tapusin ang kasunduan natin dahil sa tingin namin hindi kayo sumusunod. Bago mangyari yan, magmula nung simula nung 2023, alam po ng ABS-CBN yan, nakapagbigay ba kayo ng kaukulang remittance? Alam nila yan. Oo o hindi. After that, 2024, tanong din po, nakapagbigay po ba kayo ng kaukulang remittance? Alam din po naman nila yan. And of course, alam din po ng TV5 yan. Sumapit nga po itong taong ito hanggang buwan ng Agosto. Ang tanong, nakapagbigay ho ba ng kaukulang remittance ang ABS-CBN sa TV5? Alam po ng ABS-CBN yan. Ngayon, ito ho ba'y biglaan lamang? As in, biglaan lamang na desisyon na, next month or after 3 months, tapos na tayo. Wala, hindi po. Nagkaroon po dito, alam din po ng magkabilang panig yan, ng mga, alam nyo na, emails, tawagan, at mga usapan dito po sa sinasabing pagtupad sa napagkasunduan. Okay, hindi po ito as in biglaan lang na desisyon, ha? Hindi po ganun yan. Kasi nga po, syempre, ang mga implikasyon po nito, marami din. Ngayon, ang pananaw po, gaya nga po ng statement ng TV5, sa kanila po kasi, kinekwenta rin po nila kung magkano ang collectibles nila. Hindi maitatanggi na ang istasyon ng TV5 noong pa man po ay nahihirapan sa pananalapi. Malaking tulong nga po sana nga ito. Pero habang tumatagal po, at sa kanilang pagkwentada, kasi po ang ABS-CBN maaari magkaroon ng contest dito eh. But at the end of the day, still, sasandal ka sa provision ng kontrata, di po ba? So habang sa pananaw po ng isang istasyon, palaki ng palaki ang aming dapat na inaasahan na kikitain kasi hindi rin po natin maiaalis na kung ikaw yung nagbibigay ng content, may gastos ka sa produksyon, etc. Kaya nga, supposedly, mas malaki ang share mo doon sa advertising revenues. Pero yung airtime provider, may gastusin din po yan. Maliban sa kuryente, maliban din po sa sarili pong mga, alam nyo na, yung mga produksyon na kinakailangan relevant to that, yun din pong sweldo ng mga empleyado. Malaki po ang payroll na yan. So, kinalaunan, kung hindi ka nakakakuha on time ng iyong dapat na makuha, sa kahahagilap ng perang pambayad.
So, ibig sabihin po, gagawa ka rin ng paraan. Kasi nga, sa isa pong korporasyon, kapag ganito na meron ka ng kontrata, both sides, projected mo na ang income mo, di ba? Nagbabudget kayo. So, alam mo na, okay, sa ating usapin ng ito ang ating gastusin, operation, maintenance, etc. Oo. Okay, may pagkukunan ka. Kasi alam mo na may paparating na income, di po ba? Ganun po naman yan eh. So, ikay nagpo-project magmula pa ng 2023, 2024. So, may inaasahan ka. Paano kapag hindi dumating yung inaasahan mo na yon? So, magugulo lahat ng operasyon mo at maghahagilap ka ngayon ng pagkukunan ng pera. Both sides yan, ha? Opo, di po ba? So, dito, sa pananaw po ng isa, sandali lang. Lumalaki ng lumalaki ito. Hanggang kailan ito? Maaring dito po mag-contest po yung kabila. Pero sabi nga is that hindi naman ito biglaan. Nagkaroon muna po ng mga sinasabi na baka naman pwede mag-terms of payment. O baka naman po magkaroon po ng tinatawag ho natin na proposal, para po maayos ang binabanggit po na payment plan. Mga ganoon po. Kung ano man. Pero kung hindi po yung klaro, siguro po hindi kasasama ng loob ng iba na sandali lang. Maganda tayo dito. Kasi paano kung wala ka talagang makuha? Hanggat sa sumapit ang panahon na mabigat man sabihin na kinakailangan mo magsara. Hindi po ba? Ayaw natin mangyari yun. Sa lahat po ito, sa magkabilang panig po ito. So ngayon po na pwede ka raman din kahit papaano ngayon, obligado ka mag-produce ng sarili mong content. Oo, obligado ka, challenge ka ngayon. So kahit na panibago na naman itong gastusin at puhunan, magpo-produce ka kasi nga para sigurado ka na yung production mo may income na babalik sa iyo. Sure ka doon. Pero doon po sa mga uncertainty na makakakubra ka ba o hindi, palagay ko po anuman pong kumpanya ay magdedesisyon na sa panig po ng nakasisiguro ka kahit papaano na meron ka makukuha. Ito po ang sitwasyon ngayon. Kasi nga po parehong istasyon yan ay meron pong obligasyong pananalapi lalo na sa mga empleyado. Pero ang punto po dito is babalik at babalik ka, sasandal ka doon sa contractual obligation ng bawat isa. Mga kapatid, may solusyon ba dito? May cure ba dito? Kasi po ang sinasabi dito, 30 days yung ibinibigay na notice. Hango din po sa kontrata na ang sinumang pong panig ay maaari magsabi na sa pananaw namin, meron kayong paglabag sa ating kasunduan, bibigay kami sa inyo ng takdang panahon para sa ating pagpuputol sa ating kasunduan. Yan po naman din po ay nasasaad doon po sa kanila pong pinagpirmahan na kontrata. Ngayon, 30 days yan. Sabi nga po ng ABS-CBN, sa kanilang statement, gagawa sila ng kaparaanan nga kung maaari po na ma-resolve ba ito. Sila may mga question doon sa sinasabing mga nababalitang figure. Kaya nga po ako dito hindi nagbabanggit ng figure ng mga amount At kung nakapagbayad ba, alam nila yan. Di ba? Ilang beses, alam nila yan. Magkano, alam nila yan. Okay, at sila mismo may komputasyon kung magkano po ito. Bottom line dito, kung maaari nga po ay maayos ito. Sa anong paraan? Kung sinasabi po ng isa, meron kaming inaasahan na obligasyon sa inyo, hindi man kayo magkasundo dyan, baka naman pwede po sabihin na, sige, paano ba ito? Kung sakasakali, meron ba kaming aasahan dito at ano ang assurance na yaan po'y darating? Kung maging malabo ito, mauuwi nga po ito dito po sa pagpuputol na talaga ng kasunduan. Pero may cure pa ito kung meron pong magsasabi lamang ng tapat na itong mga contractual obligation namin ay magagampanan namin sa takdang panahon at sa gantong laki ng halaga. Kasi kahit na po sino pang kumpanya, kapag po sobrang laki, mga kapatid, ng ating sinasabi po na inaasahan at hindi dumarating na halaga para sa ating pong maintenance operations, lalo na ang pangsweldo sa mga tao, sigurado po maaapektuhan ang kanilang operasyon. At yan po dapat din po nating intindihin. So ngayon, ito po ang sitwasyon. Nagsabi magkabilang panig na ginusto man po namin dito, di ba? Yung amin po ditong
Anong ginamit na word nila po dito, no? Yung leniency at forbearance. Sabi po naman po ng ABS-CBN po dito sa kanila pong statement, ano ho? Alright, sabi po nila, we know we have obligations to fulfill and we're working as hard as we can to honor them. Alright, yan po sinasabi nila dito. So, ibig sabihin po, magkabilang panig sa official statement, ayaw nilang mangyari ito. But at the end of the day, opo, ang pinag-uusapan dito ay yung pong contractual obligation. Nagkasundo kayo, ang lahat ng mga nagkakasundo sa formal na agreement o kasunduan dapat sumunod sa pinagkasunduan. Think about it.